Tuwing magluluto, may mga sangkap at pampalasa na hindi pwedeng mawala sa kusinang Pinoy. Pero bago magamit ang mga ito, mahirap at matagal na proseso ang kailangang pagdaanan. Ay, nakakatakot. Ang talim-talim naman itong ano ninyo. Ala, naiwan! Ala, naiwan! Itong pagtutubo, isa ito sa mga pinakamahirap na trabaho. Ironic kasi it's supposed to be the sweetest thing in the world. Ang bigat naman ito. Pero sabi nga nila, dito sa tubuhan, yung trabaho ang hindi matamis. At kadalasan, namanapan natin ang paggawa ng mga ito sa ating mga ninuno na mas pinasarap pa sa paglipas ng panahon. Isa ito sa mga pinakaunang Muscovado meal dito sa Pilipinas. Ngayong gabi sa Pinasarap, alamin natin kung paano nakararating sa ating mga kusina ang asin. Para makuha natin yan, kailangan nating suksurin. Para ka lang nagwawalis pa na nito, no? Asukal, Baka dumikit, kuya! Para naghahalo lang ng semento. suka, Uy! Ngasim! at sibuyas. Balita ko, mahirap daw ang buhay ng mga magsasaka ng sibuyas ngayon sa Nueva Ecija. Mahirap po, wala mga kita. Kasi inuod. Na nagpapasarap sa ating mga lutuin. Saktong-sakto lang yung alat niya. Sarap. Sa Pangasinan, matatagpuan ang ilan sa mga pinakamalalaking salt farm sa bansa. Kaya nga't pinangalan po ang Pangasinan na Pangasinan kasi ito ay panag-asinan. Ibig sabihin po ito kung saan galing po ang asin. At dyan sa Western Pangasinan, marami po tayong salt farms na pino po yung asin tsaka puting-puti. Andito ako ngayon sa Bolinao, Pangasinan kung saan matatagpuan ang pinakamalaking salt farm sa buong Pilipinas. Ang salt farm na ito na may lawak na 500 hectares, kayang mag-produce ng 30 million kilos ng asin kada taon. Pero paano nga ba ginagawa ang asin? So ang ginagawa nila, lalagyan muna nila ng salt water, yung salt bed. Hihintayin nila ang isang araw. Pagkatapos ng isang araw, eto na yung magiging itsura ng salt bed. Makikita ninyo, meron ng mga nag-asin na. Para makuha natin yan, kailangan nating suksurin with a scraper. Para ka lang nagwawalis pa na nito, no? Paano po ito? Eh di madumi po ito kasi pinapaka natin. Hindi pa ito yung ginagawa natin talaga na iodized salt. Kapag first harvest kasi, B para sa mga kwan lang po ito. Para saan po ito? Sa mga bagoong, ganun po. Tatanggalin yung mga kwan, impurities. Isinasalin sa mga malalaking basket o kaing ang nasudsod na asin. Actually, hindi naman siya mabigat, pero imagine mo na lang kung kunyari buong araw mo itong ginagawa, medyo masakit din siya sa likod. Ang daming natatapon. Okay na po ba to? Oh, sige, ko lang mama. Pwede na to? Oo. So bubuhatin na natin to. Mayroon kaming tableware carrier. Gaano po karaming asin ang naha-harvest nyo sa isang araw? 11 kilos per basket. 11 kilos per basket. Tapos sa isang araw, 700 ang nagagawa ninyo. Oh, dito sa isang area lang po. Sa isang area pa lang yun? Oh, my kasi may yung kaming siyam na area po dito. Wow! Bigat ah! Mamabi. Ang bigat, kuya! Isa sa kanilang specialty ang pinaupong manok sa asin. So parang ito niluto talaga sa asin. Hindi maalat na maalat Hindi ito. po, ganito po yun. O sige, tikman na. Oh. Ang ginagawa po namin, may brining po tayo. Tapos pagkatapos po ng brining, bago po iluto natin yung mga ingredients. Meron po siyang tanglad May tanglad ah! po niya. Ibang-iba din sa buhay niya. Ina-expect ko parang maalat na maalat, pero hindi siya maalat. Saktong-sakto lang yung alat niya na nagmi-mix doon sa lemony taste ng tanglad. At saka malambot para sa native na manok, ha? So, kailangan slow cook talaga basta pinaupong manok. Sarap. Ang mga butil ng asin hindi dapat ismulin dahil malaki ang ambag nito na pampasarap sa ating mga lutuin.
nagbibigay rin ito ng kabuhayan sa marami nating kababayan. Isa sa hindi pwedeng mawala sa kusina ng mga Pinoy ang asukal. Pero bago natin malasap ang tamis nito, hindi biro ang pagdadaanang proseso. Tinuturing na sugar bowl of the Philippines ang Negros. 65% ng asukal sa Pilipinas dito nanggagaling. Halos 80% nga ng agricultural land sa Negros natatamnan ng tubo. Pero paano nga ba ginagawa ang asukal mula sa tubo? Noon pa man, talagang pangunahing industriya na dito sa Negros ang mga tubuhan. Ngayon, medyo humina na lang talaga yung sugar industry. Pero hanggang ngayon, meron pa rin mga sakada at saka mga tapasero na ito na yung talagang kanilang pangunahing hanap buhay. Katulad nito si Kuya Walter. Hi Kuya Walter, magandang umaga po sa Magaling inyo. po, ma'am. Kayo po, tapasero o sakada? Tapasero na dito. Tapasero. Ano pong kaibahan ng tapasero sa sakada? Kasi yung tawag dito sa Negros sa ano, bali sila mga Cebuano. Yun ang inatawag na Sakada. sakada. Oo. So, kapag tapasero, yun usually, taga Negros talaga yon. Kapag sakada, minsan taga Aklan yan, taga iba-ibang mga lugar, at yun yung mga dumadayo papunta sa mga ibang tubuhan. May iba nga akong kilala, taga Aklan, pero dumadayo hanggang Pampanga eh, kasi may mga tubuhan din dun eh. Sa Tarlac. So, ano po ang gagawin natin? Ang gagawin natin is Ito, anong tinatanggal po? ito. Sa puno, ma'am. Dito Sa sa, puno, Opo. tatanggalin dyan sa puno. Oo, ganito. Tapos, Tapos, linisin mo yung puno. oo. Ang kukunin lang talaga natin yung mismong tubo. Yo, tubo na Ito na yung tubo, yung matigas. Oo, matigas. Yun, hindi ba yung tubo rin? Iba naman, ano na yan, no? Hindi Ano nasasama yung sa kuha na yan. Hindi na yan nasasama. Oo, kasi saka isa pa, yung kinukuha ng ano, tinatanong ulit. Tuwing Oktubre daw pinakamainam na magtanim ng tubo at tuwing Mayo naman ang anihan nito. Wow, ang haba nito. Gaano po karaming tubo ang na tinatabas ninyo? Kasi ngayon sa sampu kami, bali minsan lumabas sa truck, mga 16-15 toneladas, ganyan. 15 tonelada? Oo. Bubuhatin? Hindi, truck naman yan ang kakarga ma'am. Okay. Kami ngayon kasi kami nagtatabas lang yun. Iba naman Nagtatabas nagkakarga. lang. Ibang nagkakarga. Opo. Mas mahirap ata ang trabaho ng nagkakarga. Ma'am. Gaano katagal bago ito magtubo ng ganito? Sa ngayon, mga 12 months man, ma'am, 12 months. 12 months? Oo. Ay, isang taon din pala, no? Mula alas 5 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, walang tigil sa pagtatagpas at pagbubuhat ng tubo sina Walter at iba pang tapasero. Umulan man o umaraw, tuloy-tuloy ang trabaho. Tagpas dito, tagpas doon, walang kapagurang pagbubuhat ng mga tubo. Itong pagtutubo, isa ito sa mga pinakamahirap na trabaho. Ironic kasi it's supposed to be the sweetest thing in the world. Pero sabi nga nila, dito sa tubuhan, yung trabaho ang hindi matamis. Pagkatapos naming magtagpas ng tubo, sinubukan ko namang tumulong sa pagkakarga nito sa truck. Ang bigat naman ito. Bigat. Ang bigat talaga yun. Sandali. Diyos Maria, sir. Bigat nun, ah. Buong araw yun? Oo. 12 tonelada ang binubuhat nyo? Ang mga ikinargang tubo dadalhin naman sa sugar mill o kung tawagin nila dito, sentral. Pero sa kabila ng modernisasyon, napanatili pa rin nila ang tradisyonal na paraan ng paggawa ng asukal. Ang tawag dito ay isang Muscovado mill. Isa ito sa mga pinakaunang Muscovado mill dito sa Pilipinas, specifically sa Negros Island. Alam mo, ito yung ginagamit noong pa, noong 1800s ng ating mga ninuno. Kasi kung titingnan mo yung makina, nakasulat 1873. So makikita ninyo, itong tubo, napakatigas nito.
yung juice ng sugarcane ay nandoon sa loob ng tubo. So ang ginagawa, pinapasok siya dito sa loob nitong parang turbina na ito na umiikot. Tapos, ito na yung mismong pipiga doon sa tubo. Dito ngayon lalabas yung sugarcane juice. Ayan, ang tamis-tamis niyan. Pero ang tanong, paano nga ba umaandar itong buong makina na ito, itong buong mekanismo na ito? Dati naman wala namang kuryente yung ating mga ninuno. Ang kuryente nila, ayun oh, yung kalabaw na yon, siya ang nagpapaikot dito sa buong Muscovado mill na ito. Pumasyal din ako sa traditional sugar processing area. So after you get the juice from the raw sugarcane, where does it go? We put it into these kawas, and it's boiling. You can see it's boiling in there, and the juice will boil, and it comes in with, it's mostly water in the juice. So we have Okay. to boil the water out, and as the water comes out, it will concentrate to a syrup. Take So it when out, you squeeze out the juice, it's not this color. sort of a greenish brownish. Greenish color. brownish Yeah. color, and then you boil it continuously so that the water in the juice will evaporate. Correct. And it will leave us just the The sweetness. good stuff. So that's the syrup. When it gets more concentrated, at just the right time, we'll scoop it out. It'll come down into this tray. When it comes out, we stir it with the shovels, and it'll turn into Muscovado sugar. So nakikita ninyo yung dito sa part na to, oh. Medyo tuyo na siya, oh. Ayun, oh, nagsosolidify na siya unti-unti. Kanina para lang siyang tubig, di ba? Pero ngayon unti-unti na siyang nagiging mas malapot. Ibig sabihin, lumalamig na siya at nagiging solid form na siya. So lalagyan na natin ngayon ng electric fan para matuyo na siya. Baka dumikit, kuya! Para naghahalo lang ng semento. Pero kailangan continuous yung paghahalo kasi ayaw natin masyado siyang magdikit, dikit-dikit. Mahihirapan na tayo na durug-durugin siya. Sulit naman daw ang pagod sa paggawa ng asukal dahil tiyak mapapangiti ka sa tamis ng mga pagkaing pinasarap nito. Mula sa matamis, magpunta naman tayo sa asim-kilig na hatid ng suka. Isa ito sa mga paboritong sausawan ng mga Pinoy. At tuwing magluluto ng adobo o paksiw, hindi pwedeng mawala ang suka. Mayaman ang bayan ng Paumbong, Bulacan sa puno ng nipa o sasa. Tumutubo ito sa maputik na bahagi ng ilog. Kaya nagiging marami po ang sasahan dito sa amin. Maganda po ang tubig, yung po nga po branches ng tubig alat at tubig tabang. Sumama ako kay Kamario sa kanyang halos 1 ektaryang sasaan para alamin kung paano ginagawa ang ipinagmamalaki nilang sukang paumbong o sukang sasa. Ayan pala ang bunga ng nipa. Opo, ito po. Lilinisin mo po siya. Lilinisin mo. Tapos po, sisikaran. Ng ganyan po. Ay, sisipain. Opo, sisipain Bakit po? po. Para po yung tuba niya umakyat. Umakyat pumunta saan po? Pupunta po siya dito sa kanyang braso. Kailangan Mga ano po yan, sipain. mga 3 linggo, 1 buwan. Oo. Bago mo siya putulin dito. Gamit ang matalim na blade, kinakarita nila ang tunod ng punong sasa para lumabas ang tuba nito. Mga punong 7 hanggang 10 taon ng tanda lamang daw ang pwedeng kunan ng tuba. Dahil sa panahong ito, nagmamature ang puno at nagkakaroon ng bunga na siyang pinagkukunan ng tuba. Ito po, magat hapon, kinakarita na ganito. Opo. Ay, ganyan po ito. Para kumatas siya. Opo, para ka pong may alagang bata dito. Pag po hindi mo kinarita niya sa hapon, Walang ikakatas. mamumula po yan. Mamumula Magbabara po yung mga butas niya, Oo. hindi nakakatas. So, umaga tsaka hapon, kailangan kakaritan mo siya para kumatas Opo. at lumabas yung tuba. Opo. Dantayin nyo rito yung likod ng karit. Ganyan. Para baba nyo po, nandito yung talim. Ay, saan ang talim? Dito Ito. po sa ibaba. Dito po po. Ganyan. Opo, yan. Hihilahin nyo po. Ay.
Nakakatakot. Ang talim-talim naman itong ano ninyo. Kasi nga po matitigas yung braso na yan eh. Ang tigas ha? Pag po hindi ka marunong. Hindi ko marunong. Mahirap. Malambot na po yan at mura na yan eh. Yun. Parang litro. Opo. Ay, may laman na. May laman po siya. Maasim ah. Opo. Kasi Ang nga po asim luma na na siya. amoy. Kasi nga po may latak Pero na. hindi pa po ito suka. Hindi pa po. Ano po to? Tuba pa Tuba lang. Araw-araw nangongolekta ng tuba ng sasa si Kamario. Kada puno umaabot ng mahigit 1 litrong tuba ang nakukuha nila kapag nasa panahon. Inilalagay ang mga nakuhang tuba sa tapayan o earthen jars ng 2 to 3 weeks para i-ferment. Ang paggawa ng sukang sasa, tradisyon na minanaparaw ng mga taga-paumbong sa kanilang mga ninuno. Ang suka ay nagaganap sa pamamagitan ng fermentation or pagpapabulok. Yung bigas, pinapabulok siya, pagkatapos nagkakaroon ng bakterya, tapos doon na nagkakaroon ng likido, pagkatapos sinasala, dinadalisay, tapos nilalagay lang sila sa isang lugar na pinapabayaan na magkaroon ng oxidation, tapos nagkakaroon ng fermentation. Sukang sasa o sukang paumbong, kayang-kaya raw nitong bigyan ng bagong bihis ang mga tirang pagkain. Gaya na lang ng lechon. Ang kainang ito sa Malolos, Bulacan, 50 years nang nagsiserve ng katakam-takam na lechon. Pero hindi lang lechon nila ang binabalik-balikan, maging ang kanilang lechon paksiw. Mas pinasarap dahil ginamitan ng sukang sasa. Igigisa ang bawang hanggang maging golden brown. Sunod na ilalagay ang sibuyas. Tapos isusunod natin yung lechon. Lagyan natin ng konting paminta. At ang sikreto ng kanilang family recipe, lechon paksiw, ang special sauce o sarsa na hahaluan ng sukang sasa. Lechon leftover undergoes a total makeover, presenting sweet, sour, and savory lechon paksiw. Ito yung version ng paksiw na lechon na manamis-namis. Kung ang hilig ninyo ay yung lechon paksiw na manamis, mas nangingibabaw yung tamis kesa doon sa asim, ito yung perfect para sa inyo. Masarap ito sa kanin. At ang pinaka-champion dito ay nagtatagal siya. Hindi siya kaagad masisira. Plain o may halong sibuyas at sili, panimpla, sausawan o pang-preserve ng pagkain. Ibang asim sarap ang hatid ng suka sa ating hapag. Halos lahat ng putaheng Pinoy present ang sibuyas. Matapang man ang amoy at pinapaiyak tayo tuwing hinihiwa ito. Nagbibigay naman ito ng natatanging lasa at aroma sa pagkain. Taon-taon, tuwing unang linggo ng Abril, ipinagdiriwang dito sa Bungabon, Nueva Ecija, ang Sibuyas Festival. Ang Bungabon ang tinaguriang Onion Capital of the Philippines. At ang kanilang Sibuyas Festival, ang kanilang paraan ng pagpapasalamat sa magandang ani ng sibuyas. 3 dekada nang nagtatanim at nag-aani ng sibuyas si Elizabeth. So ganito lang po, basta bubunutin lang. Bubunutin lang po. Oh, ganda oh. Balita ko, mahirap daw ang buhay ng mga magsasaka ng sibuyas ngayon sa Nueva Ecija. Mahirap po, wala mga kita. Kasi inuod. Saan makikita? Kinakain yung laman. Katulad to, maganda yung size, pero pag may kakadang uod, reject na to, hindi na bibili ng buyer to. At saka daw marami daw imported ngayon. Marami po. Oo. Mura ang sibuyas. Magkano na lang daw sibuyas ngayon? 12 po. Gaya, 15, hindi pa mabili. Ah, talaga? Grabe, kasi ang nabibili yung imported. Mura kasi yung imported eh. Kaya mga kapuso, kung kayo'y bibili ng sibuyas, piliin ninyo yung Pinoy na sibuyas. Yung dalagang dito para matulong-tulungan naman natin yung mga magsasaka ng Nueva Ecija.
Actually, ang sayang mag-harvest ng sibuyas. Ang dali lang niya, hinuhugot lang ng ganon. Yun nga lang, kapag matagal na, masakit sa likod. Ala, naiwan! Ala, naiwan! Okay lang po yun. Kasama talaga sa ano yun, may naiiwan. Pagkatapos mabunot yung mga sibuyas, kailangan naman tatanggalin yung kanyang dahon. Pero hindi ba kinakain din to? Hindi po. Eh, ano yung dahon ng sibuyas na kinakain? Pag ano pa lang po, pag itatanim. May tatlong klase ng sibuyas na itinatanim ang mga taga-Bungabon. Ang Red Creole o yung malalaking pulang sibuyas na medyo may konting anghangang lasa. Ang Yellow Granex o yung sibuyas na puti na mas mild at manamis-namis ang lasa. At shallots o kung tawagin ng ilan, sibuyas Tagalog. Kilala rin ito sa tawag na tanduyong. At kung lasa naman ang pag-uusapan, hindi ito kasing anghang kumpara sa Red Creole. Karamihan sa atin ginagamit lang ang sibuyas sa paggisa. Pero alam nyo ba mga kapuso na may isang putaheng hindi mo mailuluto kung walang sibuyas? Ito ang beef dish na gumagamit ng sibuyas mula pag-marinate hanggang sa pagluluto na mas pinasasarap ng asim ng kalamansi at alat ng toyo. Ang Bistek Tagalog. Si Nanay Carmen matagal na po siyang merong karinderya, tama ba? Tapos isa sa mga specialty ninyo, bistek. Oo. Una munang imamarinate ang pinalambot na karne ng baka sa toyo, kalamansi, sliced white onions at tinadtad na bawang. Lomo o tenderloin ang karne ng baka na ginamit ni Nanay Carmen. The best daw itong ibistek dahil di hamak na mas malambot ito kumpara sa ibang parte ng baka. Pero kahit anong parte ng karne ng baka, pwede rin daw sa lutong ito. Ang sikreto, kailangan hiwain ng maninipis ang karne para hindi mahirap lutuin. So pakukuluan na natin Yes, ito. ma'am. Lagyan natin yung konting tubig. Lagyan natin sa kasirola. Lagyan natin ng mga 15 minutes. Pagkatapos ng 15 minuto, luto na ba, Nanay? Yes, ma'am. Sige nga po, tingnan natin. Paano niyo po nalaman luto na yan? Malambot na? Yes, ma'am. Malambot na kasi nabibiyak na Ay, ang karne oo, natin. tama. Nabibiyak na siya. Oo. Parang pag tinagalan mo pa to ng konti, malulusaw na to, ma'am. So, oo. Yung bang alam ninyo na kapag ginanyan ninyo, nabibiyak na siya? Yes, Hindi mo ma'am. na kailangan ng Tinidor. kutsilyo. Oo, Oo. yes, ma'am. Kapag lumambot na ang karne ng baka, hahanguin ito at saka ipiprito. Pagkatapos maiprito ng bahagya, ibabalik ulit ang karne sa pinaglagaan nito. Lagyan natin ng konting tubig kasi syempre gusto natin na yung beef steak ay may sauce. Oo, may sauce. Eh kanina nung pinakuluan natin siya ng 15 minutes, natuyuan siya, di ba? Yes, ma'am. Tapos lalagyan konti natin ng onion ring. onion rings. Kapag nanuot na ang sauce sa baka, magsandok na ng kanin at titikman na natin ang Bungabon version ng Bistek Tagalog. Lasang-lasa mo yung toyo at saka yung kalamansi. Tapos perfect lang yung sibuyas kasi pag masyado ka nang naaalatan, kakain ka lang ng konting sibuyas, manuneutralize na niya yung matapang na flavor ng toyo. Okay po lang. Si Tatay Anggoy, na 4 na dekada ng sorbetero, naisipang gawing star ng kanyang sorbetes ang sibuyas. Una munang gagawin ang ice cream base. Sa isang balde, tutunawin sa maligamgam na tubig ang cassava powder. Saka ito bubuhusan ng mainit na tubig. Hahaluin ito ng mabilis hanggang maging singlapot ng almerol ang consistency. Pipigain ng 3 beses ang ginadgad na niyog. Saka ihahalo ang gata sa nagawang cassava mixture. Palalamigin ito magdamag sa isang garapinyera o yung malaking lata na pinagpapatigasan ng sorbetes. Kinabukasan pwede nang gawin ang onion pastillas na siyang magiging flavor ng ice cream. Gagayatin ang pulang sibuyas. Pagkatapos huhugasan naman ito ng tubig na may asin para matanggal ang sangsang at anghang ng sibuyas. Saka ito babanlawan ulit sa tubig para matanggal ang alat. Sa paggawa ng pastillas, ihahalo muna ang kaunting mantika sa isang lata ng condensed milk.
Hindi kasi po pwedeng unahan yung mantika na hindi kasama yung condense dahil lulutang yung mantika. Dito'y gigisa ang ginayat na sibuyas. Kasi lahat, mapag-invento ako ng pag-flavor eh. Yung mais, pati yung pork and beans, yung durian, langka, mga prutas, pangkaraniwan ng flavor yan eh. Nung kahit sibuyas naman ay flavor ko, nag-click naman. Ang pinuhunan ko lang doon, 180 pesos. Pagkaluto ng onion pastillas flavoring, palalamigin ito ng 1 oras. Kapag medyo tumigas na ang ice cream base, titimplahan na ito ng condensed milk at powdered milk. Saka ito hahaluin gamit ang pangsabol na animoy malaking egg beater. Makalipas ang 1 oras, idadagdag sa ice cream base ang onion pastillas mixture. Saka ito muling hahaluin. Matapos palamigin ng 1 hanggang 2 oras o kapag tumigas na ang ice cream, presenting ang Ice Cold Sweet Delight ni Mang Anggoy, Sibuyas Ice Cream. This is onion ice cream. Ayun o, nakikita mo pa yung mga bits of pulang sibuyas. Oh. Wala, talaga. Wala, talagang may sibuyas siya ay. Uy, masarap siya. Ay, masarap siya. Hindi mo nalalasahan yung anghang. Yung sibuyas bits, ang nabibigay lang niya may konti lang siyang texture na konting crunch. Surprisingly, masarap siya. Wow! Ulam man o panghimagas, tiyak mapapaluha ka sa linamnam na hatid ng sibuyas. Ang asin, asukal, suka at sibuyas, mga pampalasa na nagpapasarap ng ating mga pagkain. Sa susunod nating pagluluto, naway maisip natin na sa bawat piraso, patak at butil, pangunahing sangkap sa paggawa nito ang pagod at hirap ng mga magsasaka at manggagawa. Ang asim! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David. Ito ang Pinasarap. Inunong ko talaga yung sabaw.